Sa bisperas ng aming kasunduan, ang aking nobyo, si Jace Fuller, ay ikinasal sa kanyang matalik na kaibigan sa isang nightclub. Mabuhay sina Jace at Winona sa kanilang kasal. Maligayang pagbati. Talagang sinabayan namin ang gawang salita. Hindi ka ba natatakot na magagalit si Natara pag nalaman niya? Siyempre, siya ang tunay mong nobya. Biro lang ito. Maghihiwalay kami bukas. Alam naman ng lahat na kami ni Winona ay matalik lang na magkaibigan. Huwag mong sabihin yan. Sa technical na pagtingin, mag-asawa na tayo ngayon. Nandito ka lang para sa palabas, ano? Nasaan ang regalo ninyo para sa kasal namin? Sige, may proyekto ako sa Westia. Isipin mo na lang na iyon ang regalo ko para sa inyong kasal. Pero may isang kondisyon. Kung gusto mo ito, kailangan mong magdadua at manalo. Magdadua para sa regalong pangkasal? Kasali ako. Nat, bakit ka nandito? Nagiinuman lang kami at nagkakatuwaan. Umuwi ka na at magpahinga. Huwag kang manghimas. Ngayong gabi ang babaeng iyon ang asawa mo, hindi ako. Natara, nabanggit ko na yan ng maraming beses. Magkaibigan lang kami ni Winona. Kung gusto naming magkatuluyan, wala ka sanang lugar sa eksena. Sige na, Jace. Huwag kang mag-init ng ulo. Natara, wala talagang nangyayari sa pagitan namin. Nagiinuman lang kami at nagkakatuwaan. Huwag kang mag-alala, maghihiwalay kami bukas. Kung talagang ikinagagalit mo to, hihingi ako ng pasensiya sa'yo. Ako ang may sala dito. Anong ginagawa mo? Sinusubukan mo bang magpakamatay? Natara, huwag mong pilitin. Huwag kang magpakabaliw dito. Huwag kang mag-alala. Hindi naman sa hindi ko kaya tumanggap ng biro. Lagi mo namang sinasabing hindi ako bagay, di ba? Sige, makikisama ako ngayon. Jace, wala kang alam. Lihim akong lumalaban sa sugal. Ngayon, paparusahan kita. Ayos yan. Lagi naming gustong sumali ka sa amin, pero itinago ka ni Jace palagi. Jace, alagaan mo si Natara. Huwag mo akong tingnan. Ngayong gabi, si Winona ang magiging asawa ko. Ayos lang, huwag kang mag-alala sa akin. Paano natin ito gagawin? Malalaman mo rin na ang tanging paraan para manalo ay huwag magsugal. Sige, maglaro tayo ng klasikong laro ng pag-inom. Roll the dice. Pero dahil nandito si Natara, hindi namin siya pahihirapan. Mag-high dice na tayo. Pinakamadali yan. Pero, para ipagdiwang ang kasal ko kay Jace, hindi lang iinom ang matatalo. Kailangan nilang bigyan kami ng dagdag na regalo sa kasal. Hindi pwede. Alam ng lahat na ikaw at si Jace ay mga eksperto sa dise. Magkakampi kayong dalawa ngayon. Wala kaming laban. Aminin mo na lang ang pagkatalo. Ano? Minamaliit mo ba kami? Ako ang mauunang tumaya. Parang bago pa ang relo na ito. Kasama ako. Ito ay Van Cleef, Arpels. Iyan ang regalo ko sa kanya para sa anibersaryo. Gusto mo ba ito? Oh, Kahit anong ibigay mo sa akin, isusuot ko ito magpakailanman. At hindi ko na ito tatanggalin. Maligayang pagiging mag-asawa. Kasama ko.
Maligayang pagbati sa inyong kasal. Kasama ako. Hindi ba't ang mga hikaw na ito ay regalo sa kaarawan mula kay Mr. Fuller? Mahal na mahal niya dati ang mga ito pero ngayon ginagawa niyang panangga. Sige, kung gusto ni Natara maglaro, pagbigyan natin siya. Tama, nagsasaya lang naman tayo. Natara simple lang ang mga patakaran. Magdadausan tayo. Ang matatalo ay dapat uminom at pumili ng premyo mula sa tambak na ito para ibigay sa nanalo bilang regalo sa kasal. Kung ganoon, kung ayaw mong mawala ang mga ito, uminom ka na lang. Gayunpaman, walang saysay na magtaya pa. Let's go. Ngayon magsimula na tayo. Heto, Masyadong mabait lang si Natara. Bakit ba siya nandito? Nakakasira lang siya ng mood. Sinusubukan niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan ha? Pero tingnan mo hindi man lang siya kinaawaan ni Jace. Natara, hayaan mo kung turuan ka. Hindi na kailangan. Tapos na ako. Tapos ka na ha? Kung ganoon, buksan mo na. Buksan mo. 5 at 6, 11 puntos. 2, 5, 10 puntos. 7 puntos. 8 puntos. 7 puntos. 6 na puntos. Si Jace ay may 10 puntos at si Winona ay may 11. Ngayon, si Winona ang may pinakamaraming puntos. Tatlong puntos, siya ang talo. Natara, ang sama mo talaga dito. Natara, talo ka. Inumin mo ito. At huwag kang magpanggap na magaling ka diyan. Uminom ka ng alak. Mukhang marami mawawala kay Natara para ibigay sa atin bilang regalo sa kasal. Maganda ang mga hikaw na ito. Sana ayos lang sa'yo na akin na ito. Ang pustahan by pustahan. Masiyahan ka sa iyong regalo. Salamat, Natara! Ang ganda! Sige, at ngayon, ang susunod na round. Gawin mo! Siyam na puntos. Wow. 12 puntos. Mahal, ang galing mo. Gaya nga ng inaasahan kay Mr. Fuller. Jace, ikaw ang may pinakamataas na puntos. Nanalo ka. Ngayon, pwede kang pumili ng kahit anong premyo dito. Ang mahal kong asawa ang pipili. Ano ang gusto mo? Oh, napansin ko, napaka-espesyal ng pulseras ni Natara. Yun ang kukunin ko. Hindi pwede. Itong pulseras ay ang tanging alaala ng aking lola. Hindi ko ito tinatanggal. Jace, alam mo rin ito. Ano ba? Hindi ba't pumayag ka na pwede kaming pumili ng kahit ano? Natara, huwag mong sabihin sa akin na magbabawi ka. Ito ang mga patakaran. Tanggapin mo ang pagkatalo mo. Natara, ipasa mo na. Natara, ibigay mo. Jace, alam mo na. Sadyang, gusto mo bang aliwin ako para kay Winona? Huwag na natin pag-usapan. Pulseras lang ito. Winona, kung gusto mo ng pulseras, bibili ako para sa'yo ng 2 bukas. Hala! 5, hindi! Itinakda na natin ang mga tuntunin bago maglaro. Kung hindi niya kayang tanggapin, hindi sana siya sumali. Natara, sinabi ko nang umuwi ka na. Pero pinilit mong maglaro. Sinabi ko, ibigay mo. Naku,
Matapos kong masilayan ng maigi. Parang wala namang espesyal. Sige na, ipagpatuloy natin. Hindi pa ako nasasabihan. Pitong puntos. 9 puntos. 2-1. 2 puntos. Jace, talunan ka pala. Tagay, inumin mo! Mahal malas ka pala ngayon? Sige, pagkatapos ng lahat, mag-asawa tayo. Ang sweet ninyo. Dos puntos. Talunan si Natara. Ikalawang round. Sige. 3 puntos. Talunan si Natara. Dos puntos. Talunan na naman si Natara. Napakabait nito. Napaka-boring. Bakit hindi natin baguhin ang takbo? Ito ng larong ito? Kung sa tingin mo ay kaya mo na makalampas sa 8 puntos, doblehin mo ang iyong pusta. Dodoble rin ang iyong premyo. Ako na ang mauna. Ipupusta ko ang aking butik sa kanluran ng lungsod. Yan ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Sinusubok mo na ang lahat? Sira ang ulo niya. Sali ako. Ipupusta ko ang aking personal na yate, ang Jatara. Hindi na nga lang banggitin na itong yate ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang yate na ito ay ipinangalan sa iyo at kay Natara. Seryoso ka bang nagpupustahan gamit isang bagay na napaka-sentimental? Jace, napakalaki na ng iyong nilalaro. Wala akong pakialam. Magpakatatago, umuwi ka na. Natara, kumusta naman ikaw? Kasali ka? Sige, Natara. Nalaro mo na ng sapat. Maaari ka nang umuwi. Tama si Jace. Natara, huwag kang maglaro kung hindi mo kakayanin ang panganib. Dapat kang umuwi tulad ng maayos na bata na ikaw. Hindi to ang lugar para sa'yo. Sali ako. Ipupusta ko. Ang aking apartment sa Sonju Bay. Ang apartment na iyan ang pangunahing ari-arian ng iyong mga magulang. Handa kang talikuran niyan? Jace, ikaw mismo ang nagsabi. Magpakatatag o umuwi ka na. Sige, okay. Ipagpapatuloy natin, tanging ang mga may mahigit sa 8 puntos ang maaaring manalo. Handa ka na ba? Magsimula! Siyam na puntos. Ako ay may 7 puntos. Walong puntos. Natalo ako. Sa 1 punto. Yehey! Nanalo ako. Natara, anong pakiramdam ng matalo? Gusto ko lahat ng meron ka. Muli,
Jace, bakit hindi mo sabihin sa kanyang tumigil? Mawala lahat. At magmamakaawa siya sa akin. Mukhang ako ang nanalo dito. Ang media company mo ay akin na. Natara, magaling ka? Sa palagay mo kaya mong tumaya ng malaki? Hindi ko inaakala. Alam ko. Kaya, paano natin ito gagawin? Una-una. Para sa susunod na round? Lahat itataya natin? Itataya ko lahat ng share asset ng Sloan Corp. Ikaw naman? Sasali ka ba? Sige. Sasali ako. Itataya ko bawat asset sa ilalim ng pangalan ko. Natara, baliw ka ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Jace, ikaw mismo ang nagsabi. Seryoso ang mga pustang ito. O ikaw ba ay natatakot? Jace! Sobrang gustong ibigay niya sa atin. Kaya bakit pa tayo tatanggi? Natara, hindi mahalaga ang salitang pangako. Kailangan mong tumawag sa iyong abogado ngayon para gumawa ng kontrata. Gagawin din namin. Sige. Mr. Lead, dalhin ang patunay ng lahat ng aking ari-arian at isang pansamantalang kasunduan sa pusta. Pumunta ka rito ngayon. Oo. Pumunta ka. Ngayon na. Natara, huwag mong pagsisihan ito. Dahil gusto ni Winonang maglaro. Masayang pagbibigyan ko siya. Nalagdaan mo na ba? Pareho ang mga patakaran. Ang round na ito ang magpapasya. Ang pinakamataas na tira ang mananalo sa lahat. Magsimula. Ilapit puntos! Hindi masama! $12 Perfecto! Panalo si Mr. Fuller. Kanila na ang larong ito. Maliban na lang kung makakuha rin ng 12 puntos si Natara at magtabla. Imposible. May 12 puntos siya. Mahal, ang galing mo. Natara, mukhang hindi ka makakalusot dito. Natara, huli na para umatras. Maaari kong isiping ibalik ang iyong natalo. Hindi na kailangan. Sa wakas, simula bukas, hindi na magsasalubong ang ating landas. Ang kanyang mga galaw, parang si Natara ay nag-iba na. Hindi ito maaaring mangyari. Tatlong dados? Bakit siya may tatlong dados? Pinwersa ba niya? Nahatiin kalahati ang isang dado? Hindi ako makapaniwala na kaya iyon ni Natara.
Noong panahong ako ang nagahari sa sugalan sa Maviston, mga baguhang ito marahil ay hindi pa marunong magbilang ng kanilang mga dado. 13 puntos. Talo ka. Jace, ikaw. Natara, paano mo ito nalaman? Tatlong anim. Perpekto. Panalo na lahat. Panalo na lahat. Natara, ang astig mo. Sawa na ako sa pagsusugal. Magpapakasal. Na ako. Dati, buong-buo kong nilalasap ang buhay bago umuwi para maging mabait na mabait niya. Plano kong manatili kay Jace magpakailanman, pero hindi ko inakala na aabot tayo sa puntong ito. Jace, binigyan na kita ng maraming pagkakataon, pero laging kakampi ka ng iba. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang may gawa nito. Sa sarili mo. Natara, put! Nang ina mo! Ano't naglakas loob kang mag-trap sa amin? Ikaw ang nagset itong bitag para sa amin, hindi ba? Ibalik mo ang mga gamit namin! Miss Sloane, bantayan mo ang iyong asal. Ang patalo at panalo sa sugal ay nakasalalay sa galing. Hindi ako kasing init ng ulo mo nang matalo ko sa inyo kanina. Ikaw, G-Lead, gaya ng nakasaad sa kasunduan, tapos na ang laban. Tapusin na ang paglilipat ng ari-arian sa lalong madaling panahon. Ituring na lamang na limos sa mga pulubi. Ang mga mumurahin kong natalo. ayaw ko sa mga yon. Ang gusto ko, ang paunang dokumento ng paglilipat ng ari-arian para sa lahat ng ipinusta ni G. Fuller at ni Miss Sloane bukas. Sige, Miss Sadler. Simulan mo nang i-cross-check ang mga dokumento, kontakin ang mga kinauukulang tao, at umpisahan ang paglilipat ng ari-arian. Sige. Natara! Lahat ito ay bahagi ng iyong pakana. Niloloko mo ako mula pa sa simula. Niloloko mo na ako simula pa lang. Ako? Manloloko sa'yo? Jace, akala mo ako ang nanloloko sa'yo. Ikaw, at ang sinasabi mong kaibigan, ay ikinasal nang wala akong kamalay-malay. Patuloy mong hinahayaan siyang galitin ako. At sirain ang mga bagay na mahalaga sa akin. At ngayong gabi, naglatag ka ng patibong upang wala akong maiwan. Ano naman ang masama sa paggawa ng mga hakbang para protektahan ang sarili ko? Hindi ko kailanman binalak na maglatag ng patibong para sa sinuman. Kayo ang mga nagpahintulot sa akin na sumali sa larong ito. Kayo ang mga naglagay ng inyong mga ari-arian sa isang pinggan na pilak. Kung ganoon, dapat ninyong tanggapin ang inyong pagkatalo. Hindi ito ang iniisip mo. Kami lang ni Winona ay nirehistro ang aming kasal bilang isang kalokohan ng lasing. Pahintulutan mo akong magpaliwanag. Sa puntong ito, wala nang natitirang dapat ipaliwanag. Jace, tapos na ang ating engagement. Mula ngayon, ang ating mga landas ay hindi na magtatagpo. Jace, Winona, ang larong ito ay tapos na.
At ang inyong kabayaran ay nagsisimula pa lamang. Mula ngayon, bawat sulok at bawat lugar ay magiging puno ng alaala na ibinabahagi natin. Oo. Taos-puso kong nais na ibahagi ang aking buhay sa kanya. Sa kasamaang palad, nasayang ko ang maraming taon ng aking kabataan. Miss Sadler, Kumusta na ang paglipat ng mga asset? maagang maaga kaninang umaga, isinara na natin ang yate ni Mr. Fuller. Ilang sa kanyang mga pag-aari at bahagi ng kanyang mga share. Dahil dito, bumagsak ang mga stock ng Fuller Corp tungkol naman kay Jace. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa iyo mula pa noong pangyayari. Natara, sagutin mo ang telepono. Ang kagabi ay biro lang. Nagsasaya lang kami. Huwag mo nang bigyang seryoso. Mag-usap na lang tayo. Biro, kung ako ang natalo, siguradong sabik sila na palayasin ako. Sinabi niya lang ito ngayon. Dahil sila ang talo. Dahil sila ang natalo. Huwag mo siyang pansinin. Ituloy mo ang plano. Bilisan natin ang mga bagay. Naintindihan. Isa pang bagay. Dati mong itinago ang iyong pagkakakilanlan bilang CEO ng Skyreach Holdings at binigyan mo ang Fuller Corp ng mga pamumuhunan at mga mapagkukunan. Kaya nga lumago ang Fuller Corp sa paglipas ng mga taon. Ang kontrata mo ay malapit nang mag-expire. Gusto mo bang i-renew ito? Skyreach Holdings? Natakot akong masaktan ng kanyang pride kaya pinilit kong itago ang aking pagkakakilanlan. At tahimik na nagbigay ng suporta sa kanya. Pagbabalik tanaw, siya ay katawa-tawa at kahabag-habag. Kansalahin mo. Bawiin ang ating mga pamumuhunan. Gusto kong magsara sila. Okay. Hello, ang numerong iyong diniyal ay hindi available ngayon. Mangyaring subukan muli mamaya. Hello, ang numerong iyong diniyal ay hindi... Ito ay nakakagalit! Hindi kailanman pinatay ni Natara ang tawag ko dati. Mr. Fuller, kung hindi titigil si Miss Sadler, magkakasara ang Fuller Corp. Alam ko. Wala na bang ibang paraan? May suporta tayo ng Skyreach. Kung i-renew nila ang kontrata nila, may pag-asa pa. Pero ang pinakamagandang gawin natin ngayon ay humingi ng tawad kay Miss Sadler. At magkasundong kanselahin ang pustahan. Dahil galit siya sa kasal mo kay Miss Sloan, bakit hindi mo hiwalayin muna si Miss Sloan bago ka humingi ng tawad sa kanya? Huwag mong gawin! Huwag mong gawin yan! Winona, umalis ka muna. May negosyo kaming pinag-uusapan. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Malinaw na tayo itinapon ni Natara dahil hindi niya kayang tanggapin ang pagkatalo. Kaya bakit ikaw pa ang unang magsasorry? Pero ang kumpanya natin, Jace! Walang awang winawasak niya ikaw at ang pamilya mo dahil lang sa kalasingang biro. Sa mga taong tulad niya, kapag lalo kang umaatras, lalo niyang iisipin na takot ka. At lalo lang siyang lalala. Ginoo, sa tingin ko po, hindi ganoon si Miss Sadler. Siya. Tama na. Tama si Winona. Kapag ngayon ako humingi ng tawad kay Natara, iisipin niyang natatakot ako sa kanya. Bukod pa riyan, hindi pa naman tayo naiipit. May Skyreach pa tayo. Sa kumpanyang iyon, malalampasan ng Fuller Corp. Pero, Isa pa,
ipahayag ang kasal ko kay Winona. Palitan ang lahat ng venue ng kasal na nireserba ko kay Natara. At ilagay sa pangalan ni Winona. Kung gusto niya ng gulo, bibigyan ko siya ng gulo. Itutuloy natin ang kasal sa loob ng 1 buwan ayon sa plano. Tingnan natin kung hindi siya magwawala. Kapag nangyari iyon, tiyak na magmamakaawa siya sa akin. Ginoo, hindi niyo pwedeng gawin iyan. Iyan ay pampublikong deklarasyon ng digmaan. Wala na tayong ibang opsyon kapag ginawa niyo iyan. At baka ang Skyreach ay... Sundin mo lang ang sinasabi ko. Lumabas ka. Jace? Alam kong hindi mo ako pababayaan. Tatawagan ko ang media at ang mga kaibigan natin. Ginoo, may masamang balita. Tinapos ng Skyreach ang kontrata nila sa atin. Ano ang sinabi mo? Sila? Bakit nila bigla-bigla iyang ginawa? Hindi ba sila pumayag na i-renew ang kontrata? Sir, hindi ko rin alam. Matatag ang kanilang desisyon. Kusa nila itong tinapos at gusto nilang bayaran natin lahat ng kanilang puhunan kasama ang tubo. Hindi ito maaaring mangyari. Ang CEO ng Skyreach ay laging nagtaguyod sa Fuller Corp. Maayos naman palagi ang ating pakikipagtulungan. Siguro may hindi pagkakaunawaan. Magpaset ng appointment! Gusto kong makipagkita sa CEO! Gusto kong magpaliwanag. Okay. Hello. Halos 2 oras na akong naghihintay. Pumayag na ba ang boss mo na makipagkita sa akin? Mr. Fuller, pasensya na po talaga. Bihira tumanggap ng bisita ang CEO. Naipasa na namin ang iyong kahilingan pero wala pa kaming natatanggap na sagot. Mr. Fuller, mahiyain talaga itong CEO na ito. Hindi siya kailanman nagbigay ng mga panayam sa media at bihira magpakita sa publiko. Matindi ang kanyang suporta sa ating kumpanya. Pero bigla niyang tinapos ang kontrata. Talagang nakakalito. Malaking pagsubok ito para sa kapalaran ng kumpanya. Kung wala ang Skyreach, maaring mag-bankrupt ang ating kumpanya anumang oras. Ano man ang mangyari, dapat kong makita ang CEO ngayon. May napakahalagang bagay na kailangan kong pag-usapan sa CEO. Pakiusap, kontakin mo ulit siya. Okay, maghintay ka lang sandali. Pasok? Miss Sadler, si Jace Fuller ng Fuller Corp naghihintay pa rin sa lobby. Ipinipilit niya na makita ka. Hindi ko siya hiralan. Sige. Bumalik na ang matalik mong kaibigan. Hindi mo ba ako bibisitahin? Siya iyon. Pasensya na po, G. Fuller. Punong-puno ang schedule ng CEO kaya hindi niya kayo mapapansin. Pakisuyong umuwi na. Punong-puno? Halos 3 oras na akong naghihintay dito. Kailangan kong makita ang CEO ngayon. Patawarin ninyo akong pumunta roon. Ako mismo ang kakausap sa kanya. Tumigil ka dyan. Hindi ka pinapapasok dito. Ginoo, kumalma po kayo. Hindi mo maaaring pilitin ang sarili mong pumasok doon. Hindi ko maintindihan. Bakit ayaw niya akong makita? Ang aming mga kumpanya. Matagal nang nagtutulungan. Kahit na gusto niya kaming wasakin, kailangan niyang magpaliwanag ng personal. Ano ba ang balak ng CEO? Parang pamilyar yung babae. G. Fuller, pakiusap. Umalis na po kayo. Huwag kang makikialam sa aming trabaho. G, Fuller, umalis na lang tayo. Sa palagay ko, hindi natin siya makikita ngayon. Mag-isip na lang tayo ng ibang solusyon. Wala na tayong ibang pagpipilian.
Ng Sadler, naluluma na ang pagmamaneho mo. O kinabahan ka nang ikaw ay makakita sa akin? Caspian, nung nasa Maviston pa ako, siya lang ang kalaban ko. Noong mga panahong iyon, hindi kami magkasundo. Maging man ito ay sugal o karera, laging naglalaban kami. Panalo ang dealer. Ikaw ang nanalo ngayon, ngunit hindi na ito magiging pareho sa susunod. Hindi pa ba? Nakakabalik si Caspian? Si G. Rhodes ay nasa malayong biyahe. Matatagalan pa bago siya makabalik. Sige, hindi na ako maghihintay pa. Hindi ko naman. Kailangan sabihin sa kanya. 3-6. Perpekto. Panalong panalo. Panalong panalo. Natara, ang galing mo. Tapos na ako sa pagsusugal. Ay, pareho ka pa rin. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, napaka-immature mo. Ito ang paborito ko. Naalala mo pa? Sa totoo lang, hindi ko pa rin may pagpalagay na ang dakilang si Natara Sadler ang tanging tao na nakatalo sa akin sa sugal ay nadaya ka ng isang lalaki. Ito ay mas nakakagalit pa kaysa sa pinakamalalang talo sa sugal. Nako, tama na. Huwag mo akong insultuhin ng ganyan. Bukod pa roon, lahat ay gumawa ng mga kalokohan nung bata pa sila. Mas magaling pa rin ako kaysa sayo. Hindi ka nagbago sa mga nakakainis mong ugali sa paglipas ng mga taon. Sige na, sige. Ako na ang may kasalanan. Hindi ko na ito pag-uusapan. Kumusta ka naman? Ano ang ginagawa mo sa lahat ng mga taong ito? Nang umalis ako, sinabihan ako na nagpunta ka sa isang matagal na paglalakbay, pero hindi ka na bumalik. Napaka-sekretibo mo. Nasaan ka ba? Ay. Natara, anong tipo ng lalaki ang gusto mo? Ang tipo ng lalaki na gusto ko. Sa pinakamababa, dapat ay isang tao na kayang bigyan ako ng Arctic Rose. Anong masasabi mo dyan? Sapat na bang romantiko yan? Mahirap na ba yan para sa'yo? Kaya, huwag mo na akong tanungin ng paulit-ulit. Tara na, ipagpatuloy natin. Nasaan si Natara? Hoy, Mr. Rhodes, ang late mong umuwi. Pagkatapos manalo sa huling laro kahapon, umuwi siya para magpakasal. Ano ang sinabi mo? Mr. Rhodes Malubha, ang sakit ni Mr. Rhodes Senior Malubha, ang kalagayan niya. Handa na ang pribadong jet. Pumunta ka na pabalik sa Orlen. Sige. Uuwi na ako. Natara, pangako, uuwi ako. Ang tanong bang ito ay napakahirap sagutin? Hindi. Sa tingin ko lang, ang mga pagsisisi mula sa nakaraan ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Nandito na ako ngayon. At nandito ka pa rin.
Nag-practice ka siguro sa nakakabagot na linyang iyon nung nasa ibang bansa ka. Ano? Nag-aalala ka ba sa akin? Sayang naman. Pasensya na at nabigo kita. May isang tao na hindi ko pa kayang bitawan. Walang sinumang makapapantay. Matagal-tagal na rin simula nang ako'y nagkasaya. Hindi tayo pwedeng nakaupo lang. Pupunta ako roon para magpahinga. Natara, sumpa ko, kahit anong dumating pa, hindi kita pakakawalan muli. Hala. Ang magiging partner ko dapat ay may mabuting asal, mahinahon, at mabait. Ayoko sa mga loko-lokong mahilig mag-party. Tagay. Dati, kailangan kong itago ang aking makulay na ugali para lang maging mabait na bata para kay Jace, pero hindi ako na-appreciate. Pagbabalik tanaw, ang tanga ko talaga sa paggawa nun. Anong problema? Hindi ka sumasayaw. Nakalimutan mo na rin ba kung paano sumayaw? Ang daldal mo, makikita mo, para sa iyong sarili. Ayos. Mr. Fuller, hindi mo pwedeng magpatuloy lang sa pag-inom. Narinig ko na ang Skyreach ay patuloy na tumatangging makipagkita sa'yo. Kailangan ba talaga nating humingi ng tulong kay Natara? Jace, huwag kang mag-alala. Baka si Natara ay payag pa rin magbigayan. Pagkatapos ng lahat, ang tagal na ninyong dalawa. Bakit hindi mo subukang bisitahin siya? Tumahimik ka! Ako? Magmamakaawa sa kanya? Imposible! Tama na. Ang desperado mo sa isang babae. Hindi ba tayo pwedeng magsaya lang? Tara na, sumayaw tayo. Oo, Mr. Fuller, marami pang iba dyan. Ang kagaya ni Natara ay maaaring maganda. Pero masyadong mabait. Nakakabagot siya. Hindi magiging masaya ang mga araw mo sa kanya. Tingnan mo si Winona. Mahilig siya magsaya. Ang pagsasayaw niya ay laging nakakahumaling. Anong nangyayari sa baba? May gulo. Tingnan natin. Halika. Tara na. Natara? Nakikita ko ba ng tama? Iyon ay Natara. Naging ibang tao na siya. Sumasayaw siya kahit na mas magaling pa kaysa kay Winona. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Jace, hintayin mo ako. Halik. Halik. Anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? Ang ginagawa ko at kung bakit ako narito ay hindi mo pakialam. Sa pagkakaalam ko kayo dalawa ay mayroon na inihayag na ang inyong kasal. Ang inyong kasal ay malapit na rin. Binabati ko kayong dalawa. Alam ko, galit ka pa rin tungkol sa pagparehistro ko ng kasal namin ni Winona. Pero biro lang iyon. Magkaibigan lang kami ni Winona. Bakit ka naman ganyang magdabog? Nakahanap ka pa ng lalaki para lang mainis ako. Magkaibigan lang? Eto ba? Ang ginagawa ng magkaibigan? Teka, narito mismo si Jace sa kama ko. Hindi ka magiging kasing importante sa kanya tulad ko. Winona, anong nangyayari dito? Ipinadala mo ito kay Natara? Sinadya? Hindi, Jace. Hayaan mo magpaliwanag ako. Hindi ito ang iniisip mo. Noong araw na yon, naglalaro ka ng video game sa lugar ko. At natagalan na magpuyat. Di nagtagal, natulog ka na lang sa kama ko. Pero walang nangyari sa pagitan natin. Ako ay sinusubukan lamang magbiro kay Natara. Ganun ba? Natara?
Nagbibiro lang si Winona sa'yo, pero siya ay may kasalanan sa paggawa niyon. Ako na ang mag-a-apologize para sa kanya, pero biro pa rin iyon. Huwag mo siyang pagbintangan. Biro lang? Natara, paano ka nangahas na humalik ng ibang lalaki sa harap ko? Anong problema? Biro lang. Mr. Fuller, bakit ka nagagalit? Hindi ba ikaw ang mahilig magbiro? Jace, wala na ang ating engagement. Magka-stranger na lang tayo ngayon. Ikaw ngayon ay isang may asawang lalaki. Dapat magpakabait ka sa ibang babae. Caspian, alis na tayo. Walang saysay ang kausapin. Ang taong walang sense. Natara! Jace, malibog si Natara. Huwag mong hayaan siyang... Huwag mo akong hawakan! Huwag mo akong hawakan! Jace, ikaw. Pasensya na. Nagugulo lang ang isip ko. Hindi ko sinasadya yon. Gusto ko lang mag-isa. Jace! Salamat sa kanina. Kusa akong kumilos at ginamit kita bilang takip. Masaya ako na naging takip mo ako. Pero, kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, may dinner party ako bukas ng gabi at kailangan ko ng kasama. Maaari bang makiusap ako at tulungan mo ako? Ayos lang. Maaari kong samantalahin ang pagkakataong ito para ipahayag ang aking pagkakakilanlan bilang CEO ng Skyreach. Sasama ako sa iyo bukas. Salamat, Miss Sadler. Mr. Fuller, ang Skyreach ay hindi pa rin nagbibigay ng sagot sa atin. Kung hindi tayo makakapag-ugnay sa CEO para magnegosyo sa susunod na linggo, ang ating pananalapi ay maaaring malubog sa krisis. Nakuha ko. Mr. Fuller, natukoy na namin ang pagkakakilanlan ng CEO ng Skyreach. Talaga? Talaga? Natanggap na namin ang kumpirmasyon. Nadadalo siya sa business dinner ngayong gabi. Magaling! Ipag-ayos mo ang mga detalye. Kailangan nating makita siya ngayong gabi. Sige, Sandali. may isa pa akong bagay. Magpahanap ka ng impormasyon tungkol kay Natara. Mahalaga ang bawat detalye. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Sige, Mr. Fuller. Natara? Gusto kong malaman kung ano pa ang itinatago mo sa akin. Jace, Nanay, bakit ka nandito? May mahalaga akong bagay na kailangang asikasuhin. Mahalagang bagay? Wala nang mas mahalaga kaysa sa negosyo ng mga Fuller. Sinabi sa akin ni Winona na malaki ang problema ng kumpanya. Tama ba? Sus, wag mong sisihin si Winona. Nag-aalala lang siya para sa iyo. Narinig kong hindi mahagip ang CEO ng Skyreach. At walang makakapulong sa kanya. Oo, pinag-iisipan ko pa iyan. Jace, Mrs. Fuller, baka maaari kitang tulungan. Meron akong matalik na senior. Siya pala ang general manager ng Skyreach. Susubukan kong kumbinsihin siya na magtulay para sa atin. Maaari niyang i-arrange ang isang meeting sa CEO. Nakikita mo? Napakatapat at mabait ni Winona. Nagmamalasakit siya sa ating pamilya at siya ay may kakayahan at koneksyon. Maaasahan natin siya sa tulong. Hindi siya tulad ni Natara. Ang ginagawa lang niya ay mag-tantrum, mandaya at ipagkanulo ang sarili niyang mga tao. Ngayon, nagkagulo na sa ating pamilya. Kung tatanungin mo ako, mas mabuti si Winona kaysa kay Natara? Gayunpaman, kasal na kayong dalawa. Bakit hindi na lang ninyo gawin itong totoo? Maging isang tunay na mag-asawa. Hindi naman, nanay. Si Natara lang ang mahal ko. Nakapagrehistro na ako ng kasal ko kay Winona. At magpapakasal ako para lang mapilit si Natara na sumunod sa akin. Hindi ako magpapakasal sa iba. Huwag kang makialam sa amin. Ano ang sinabi mo? Jace, baliw ka ba? Sobra kang ginago ni Natara at gusto mo pa rin siya? Ma'am, kumalma ka. Si Jace lang ay napakalaking pressure. Hindi niya sinasadya. Pag-usapan natin ito sa susunod.
Ang pangunahing prioridad natin ay tulungan ang kumpanya na malampasan ito. Jace, nandito ka rin pala. Ginoong Fuller. Narinig ko lalabas ang CEO ng Skyridge. Oh, Nagtataka ako kung sino talaga itong CEO na ito. Napaka-misteryoso niya. Sabi ng senior ko, malapit nang dumating ang CEO. Malamang, sabay silang darating. Winona, ang tibay mo, Jace. Dahil kay Winona, may pag-asa pa ang kumpanya. Dapat mong pasalamatan ng maayos. tama ka. Dapat kitang pasalamatan. Halika na, hindi mo na kailangang magpasalamat. Masaya ako nakatulong ako. Natara, kapag nakilala na ni Jace ang CEO ng Skyreach at malaman niya na wala kang kuwenta, tingnan natin kung magiging hanga pa rin siya sa'yo. Dumating na ang CEO. Tingnan ninyo! Nandito na ang CEO. Talaga nga siya. Bakit nandito rin siya? Ang pinakamahalagang gawain natin ay makipagkita sa CEO at makakuha ng pondo. Ipagpaliban mo na ang lahat ng iba pa. Magpakabuti kayo at huwag kayong magkagulo. Magkikita kami ni G. Walker at ni G. Lynch para kumuha ng impormasyon. Hintayin ninyo ako rito. Huwag kayong mag-alala. Kailangan kong kunin ang isang napakahalagang bagay. Kaya mahuhuli ako. Huwag kayong masyadong malungkot na wala ako. Okay. Ipapasundo ko sa inyo si Howard. Para siguraduhin na hindi kayo maligaw na naman tulad noong nakaraan. Salamat sa tulong ninyo. Natara, sa pagkakataong ito, hindi ako mahuhuli. Naku, ang galing ng pagpasok mo. Kung hindi ba naman si Miss Sadler? Ano? Dahil pinakawalan ka na namin mga Fuller, nandito ka ba upang maghanap ng ibang sugar daddy? Mrs. Fuller, mangyaring bantayan mo ang iyong sinasabi. Nasa dinner party tayo. Mrs. Fuller, wag mo siyang kausapin ng ganyan. Maaaring mahirap para kay Natara. Iniwan siya ni Jace, kaya kailangan niya magplano para sa kanyang hinaharap. Madalas kang sumipot sa harapan ni Jace sa nakalipas na mga araw. Sinusubukan mo bang makuha muli ang kanyang atensyon? Panaginip mo na lang iyan. Sina Winona at Jace ay nagparehistro na ng kanilang kasal. Ngayon, estranghero na lang kayo sa isa't isa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Natara. Nagtayo na si Winona ng tulay para sa amin. Kami mga Fuller ay malapit nang makipagtrabaho sa CEO ng Skyreach. Kapag ang aming pamilya ay muling umangat, hindi ka na magkakaroon ng karapatang maglingkod sa amin. Makakapagtrabaho ka sa CEO ng Skyreach? At iyan ay dahil kay Winona? Siyempre, ang aking senior ay ang mahusay na katulong ng CEO. Hindi tulad mo, na laging gumagawa ng gulo at humahadlang sa iba. Kung gayon, binabati kita ng maaga. Sana ang inyong pakikipagtulungan ay maging maayos. Sino ang nagpapaalis sa iyo? Kailangan kitang turuan ng leksyon. Ikaw? Turuan ako ng leksyon? Wala kang karapatan. Dati, tiis-tiis lang ako sa'yo dahil nanay ka ni Jace. Iyan lang ang paraan ko para magpakita ng pangunahing respeto. Pero, nang matapos ang engagement ko kay Jace,
hindi ka na isang taong may utang na respeto ako. Kaya, wala na akong dahilan para magtiis sa iyong mga paratang at insulto ngayon. Tama na. Para sa ngayon. At tandaan mo, Jineng, Fuller, ang pasensya ko ay may hangganan. Kung susubukan mo ulit ito, papakiusapan kita ng abogado ko para harapin ka. Naintindihan mo? Ikaw, Natara, paano mo nasabi kay Ganing? Fuller ang ganyan? Kahit hindi ka nakasama ni Jace, matanda pa rin siya sa'yo. Nasaan ang asal mo? Hindi ka pa tinuruan ng magulang mo? BB Sloan. Bago mo ako pagtalunan ng asal, tingnan mo muna kaya ang sarili mo. Isipin mo, ikaw ang taong kumuha ng aking nobyo para magparehistro ng kasal ninyo sa gabi bago ang aking engagement. Wala ka sa posisyon para magsermon sa akin tungkol sa asal. Iyan. Katarantaduhan yan! Pinagwiwikaan mo ako! Lasing lang. Sina Winona at Jace. At nagbibiro lang. Ikaw, naiinggit ka lang. Pinagwiwikaan mo siya. Ma, Winona, anong ginagawa ninyong dalawa? Jace, tamang-tama ang dating mo. Tingnan mo si Natara. Wala siya sa lugar. Nangahas siyang hamakin ako. At wikaan si Winona. Kailangan mong turuan siya ng leksyon. Jace, ano pa ang hinihintay mo? Ang ating pagkakataon na makita ang CEO ng Skyreach Holdings ngayong gabi. Nakasalalay lamang kay Winona. At ngayon, siya'y inaapi. Ano sa palagay mo ang nararamdaman niya? Talaga bang balak mong hayaang si Winona ay mapagbintangan at sirain ang huling pagkakataon ng ating pamilya? Dahil sa isang taong wala na sa buhay mo at palaging kalaban mo? Natara, naiintindihan kong ikinasama mo ito ng loob. Ngunit kailangan ko ang tulong ni Winona. Gawin mo lang itong pabor para sa akin. Humihingi ka ng paumanhin sa nanay ko at kay Winona. Para matapos na ito, okay? Sinisiguro ko sa'yo, hindi na ito maulit. At paano kung hindi? Natara, tama na ba para sa'yo? Matiyaga ako sa'yo. Mula nang magsimula ang pustahan. Oh, wow? Nagparehistro kami ng kasal ni Winona at ako. Mali ito? Pero lasing kami at biro lang iyon. Paulit-ulit ko nang sinabi sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Tama na ang pagiging batang-bata. Humingi ka ng paumanhin sa nanay ko at kay Winona. Ngayon na. Natara, pakasalan mo ako. Mahal kita at ingatan ka palagi. Hindi ka na kailanman magdaranas ng paghihirap. Akala ko tapos na ako kay Jace. Pero maliwanag, kahit ngayon, ang puso ko, masakit pa rin. Jace, hindi ako magsasorry. Ngayon ko lang, naiintindihan na. Lahat ng ginawa ko noon ay para sa wala. Anong sinabi mo? Anong karapatan mong manira ng anak ko? Natara, putang ina mo. Babayaran mo ang lahat. Gangan, Fuller, habang ikaw, nananakit ka ng iba sa harap ng lahat, malaking sinasabi nito kung paano pinalaki ang anak mo. Caspian, ang lakas ng loob mong itulak ang nanay ko? Nagdradrama ka lang. Tinutulungan ko lang siyang paluwagin. Dahil mukhang tensyonado siya. Ano? At galit ka sa akin dahil doon? Ikaw. Howard, nandito ka na pala. Ayos. Umaasa kaming lahat sa'yo na ipakilala kami sa CEO ng Skyreach. Senior ko siya sa universidad. Howard, dumating na bang CEO ng Skyreach? Samahan mo kami makipagkita. Ay. Miss Sadler, patawad po. Magkabatch lang po kami ni Miss Sloan. Hindi po talaga kami close. Sana po ay maintindihan ninyo. Howard, bakit ang bait-bait mo sa kanya? Hindi mo ba alam? Siya ang CEO ng Skyreach Holdings. Ano? Imposible. Howard, sigurado ka ba? Paano siya naging CEO ng Skyreach? Winona, 7 taon na akong nagtatrabaho sa Skyreach. Paano ko magagawang magkamali sa ating CEO? Miss Sadler, humihingi ako ng paumanhin sa aking pagkukulang na bantayan siya ng mas mabuti at pinayagan siyang gamitin ang aking pangalan para magdulot sa inyo ng problema. Magsumite ako kaagad ng isang kumpletong ulat. Hindi.
Imposible iyon. Ay, bumukas ang isip ko. Nabalitaan kong malaki ang utang mo sa pagsusugal kamakailan at salat sa pera. Kung hindi, bakit kukuha ka ng 200 tutumsa mo sa akin para lamang ipakilala ko sa CEO ng Skyreach? Kaya, tanggap ka siguro ng pera ni Natara at nakipagsabwatan sa kanya para linlangin kami. Huwag kang gumawa-gawa ng kwento. Miss Sadler, nagkamali ako. Akala ko ang pag-ayos lamang ng isang pulong ay hindi lalabag sa mga patakaran ng kumpanya kaya agad akong pumayag. Kung alam ko lang na magiging ganito ang resulta, hindi ko sana ito gagawin. Dalhin mo ito sa HR at tanggapin mo ang parusa. Ayusin mo ito ayon sa patakaran ng kumpanya. Salamat, Miss Sadler. Salamat. Masyado po kayong mabait. Ay, ang galing ninyong dalawa sa pagtatanghal. Pero puro pa rin to pagpapanggap. Natara, para makaganti kay Jace, pinaplanuhan mo talaga to kasama si Howard para magpanggap bilang CEO ng Skyreach Holdings. Wala ka talagang pinipiling paraan. Natara, totoo ba ang sinabi ni Winona? Nagpanggap ka talaga bilang CEO ng Skyreach para lang makaganti sa akin? Nagpanggap ka talaga bilang CEO ng Skyreach para lang makiganti sa akin? Siyempre, totoo iyan. Huwag mong kalimutan. Niloko niya tayo sa bar noong huli at nawala lahat ng meron tayo. Pareho rin ngayon. Alam niyang gusto nating makilala ang CEO ng Skyreach, kaya sinuhulan niya si Howard para tulungan siya na magpanggap bilang CEO nila. Ang plano niya ay hadlangan tayo sa pakikipagkita sa tunay na CEO, kaya tuluyan tayong malulugi. Tama si Winona. Nagpapanggap ka lang pala na mabait simula't simula. Huwag mong isiping maluloko mo kami dahil lang may nakikisabay sa'yo. Isumbong siya sa pulis. Natara, hindi ko inakalang magiging ganito ka. Nangangahas ka talagang lokohin kami sa harap ng lahat. Tapos ka nang magsalita? Ganyan ka kakurire? Magiging magaling kang manunulat. Maniwala ka man o hindi, nasa sa iyo iyan. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Masyadong maingay dito. Pumunta tayo sa mas tahimik na lugar. Tigil, hindi ka pwedeng umalis. Ginang Sloan, pakiusap, magpakabait ka. Ikaw, aalis ka na ngayong nahayag ka na? Hindi sa panahon ko. Jace, hindi natin siya dapat pabayaang makaalis. Mamaya na lang, kapag dumating na ang tunay na CEO ng Skyreach, kaya niyang ibunyag ang totoo mo. Impostor ka. Tingnan natin kung paano mo itutuloy ang palabas mo. Sigurado ka ba dyan? Gusto mo ang CEO ng Skyreach ang magturo sa akin ng leksyon? Ano? Natatakot ka na ngayon? Huli na! Natara, anong pakiramdam ng masira mo ang sarili mo? Akala mo ba talaga na ang pagsuhol sa isang assistant ay tatakip sa lahat? Sama na, huwag na natin pag-usapan. Walang dapat magsalita tungkol sa nangyari ngayon at hindi dapat malaman ng CEO ng Skyreach. Jace, matapos ang lahat ng ginawa niya sa'yo, ipinagtatanggol mo pa rin siya? Seryoso ka bang may malambot ka pa rin na puso para sa kanya? Mali ang pagkakaintindi mo. Bakit ko naman magiging malambot ang puso ko para sa kanya? Huwag mong kalimutan, ang layunin natin ngayon ay makipagkita sa CEO ng Skyreach at makuha ang puhunan. Hindi kailangan na gawing komplikado ang mga bagay. Pero siya, tama na, gawin mo lang ang sinasabi ko. Natara, para sa alaala, hahayaan ko na ito. Para sa ngayon, siguraduhin mo lang na matutunan mo ito. Tigilan mo ang pagpapahiya sa sarili mo at pagpapababa sa iba. Talagang may kaakit-akit signang. Sadler. Oh, talaga nga. Hindi maka-move on ang dating nobyo niya. At nandun si G. Rhodes para protektahan siya. Mahirap hindi maingit sa kanya. Wala namang ginagawa si Natara kundi manlalaglag ng mga lalaki. Si Jace ay bulag lang. Ginawa na sa'yo ni Natara ang lahat ng ito. At ipinagtatanggol mo pa rin siya? Hindi ako makapaniwalang... Natara, ano ba ang nagpapaspesyal sa'yo? Bakit lahat sila nakatali sa iyong daliri? Hindi ka mailabas ni Jace sa isip niya. At kahit ang isang lalaking tulad ni Caspian, iba ang trato sa'yo. Bakit lahat dapat ay sa'yo? Hindi kita pahihirapan. Maghintay ka lang. Anong problema? Wala. Napansin ko lang hindi pa lubos na nakakalimot. Ang dating nobyo mo sa iyo. Huwag kang lilingon. Dahil sa sobra niyang pagiging curious, galitin natin siya.
Anong nangyayari sa inyong dalawa? Jace, sa palagay ko hindi na dapat pakialaman yan. Hindi ko problema? Natara, hanggang kailan mo pa ipagpapatuloy ang paglaban sa akin? Dinala mo siya para magpanggap. Nagpapanggap na close sa harap ko. Para lang magalit ako at makaganti sa akin? Sa tingin mo, ang paggawa nito ay magpapapayag sa akin? Nag-overthink ka lang. Hindi ako gano'ng ka-immature. Maniwala ka sa gusto mo. Natara, ikaw! Lahat, pakitahimik. Bago magsimula ang gala, ako, si Winona Sloan. Bilang tagapagmana ng pamilya Sloan ay may sasabihin. Winona, anong ginagawa mo? Ngayong gabi, may isang tao dito na may kapal ng muka na magpanggap bilang CEO ng Skyreach Holdings. At siya iyon si Natara Sadler. Winona, nawala na ba ang isip mo? Sinabi ko na sa'yo dati. Huwag mo nang banggitin ulit yan. Pinabayaan mo ba ang sinabi ko? Oo, pinapahalagahan mo siya. Lagi mo siyang ipinagtatanggol. Pero ano naman ang kanyang nararamdaman? Nagmalasakit ba siya sa'yo kailanman? Jace, magising ka! May narinig ako. Alam mo bang, hindi lang basta lalaki si Casper na dinala niya para magselos ka? Ex-lover niya iyon sa Maviston. Ano ang sinabi mo? Jace, napakamalinis siya. Tungkol sa kasal natin. Parang ang dami niyang pinagdaanan. Pero ngayon, mukhang nandaya na siya matagal na. May communication pa rin sila ni Caspian. Tama na. Jace, nakatayo ka lang ba dyan at hinahayaan mo sila na siraan si Natara? Gengeng, Sloan, ang paghula at ang pagkalat ng kasinungalingan ay hindi magkapareho. Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Oh, ipagtatanggol mo na siya? Sinasabi mo pa rin hindi kanya kasintahan? Kung hindi ka dati niyang kasintahan, bakit ka nagmamadaling lumabas para ipagtanggol siya? G, Rhodes, ano ang ginawa ni Natara sa'yo? Tumigil ka! Natara, hindi ka takataka na bigla kang nagbago. Kaya pala dahil sa kanya. Ang lahat ng sinasabi mo tungkol sa relasyon ko kay Winona. Ay, pawing kasinungalingan. Matagal na ba kayong magkasama? Pero sa harapan ko, nagpapanggap ka pa rin inosente. Kunwari mahal mo ako. Jace, ngayon nakikita mo na kung sino talaga siya. Ngayon naman ay nangahas pa siya na magpanggap bilang ang CEO ng Skyreach. Ilalantad ko siya sa harap ng lahat. Hindi na niyo malulusutan ito. Natara, may lakas ka ba ng loob na patunayan sa lahat? Na ikaw ang CEO? Kung hindi, isa ka lang palang impostor. At isang babaeng manluloko. Natara, sa pagkakataong ito, kahit magmakaawa ka pa, hindi kita ipagtatanggol. Teka, Isa pa! Magpahanap ka ng impormasyon tungkol kay Natara. Mas malalim, mas mabuti. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Opo, sir. G. Fuller. Ano ito? Sir, nasuri na namin si Gnang Sadler. Siya. Ginoo, nasuri na namin si Gnang Sadler. Ang kanyang impormasyon ay naipadala na sa iyong telepono. Ang tagapagmana ng Rhodes at ang babaeng tagapagmana ng Sadler ay isang gintong tambalan, isang perpektong pagtutugma. Mabuti, napakabuti. Natara, ano ang masasabi mo? Ang mga ulat na ito ay totoo? Jace, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Pero sa isang tuso at sinungaling na tulad niya, huwag nang mag-aksaya ng salita. Tumawag na ako sa legal na pangkat ng Skyreach Holdings at ipinaliwanag ang lahat. Malapit na sila. At dapat dumating anumang sandali. Lahat dito ay saksi. Nakita ninyong lahat kung paano si Natara nagpanggap bilang CEO at nanggulo sa kaganapang ito. Pagdating ng mga abogado, tingnan natin kung paano mo ito ipagkakaila. Legal na pangkat ng Skyreach? Kilala sila sa pagiging walang awa. Narinig ko, hindi pa sila natatalo. Eksakto. Kung may mga has magpanggap bilang CEO at tututukan sila ng Skyreach, tapos na sila. Mukhang sinyang, Sadler ay nasa malaking problema ngayong gabi. Kinamumuhian ng Skyreach ang mga taong gumagamit ng kanilang pangalan para manloko ng iba. Winona, sabi mo, tumawag ka sa legal na pangkat? Tama yan. Pero kung nag-iisip kang magmakaawa, huli na. Tumatawa ako.
Dahil humuhukay ka ng sarili mong libingan. Kahit ngayon, nagsasabi ka pa rin ng kalokohan? Tingnan natin kung matapang ka pa mamaya. Dahil alam mo na ang Skyreach ay may pinakamagaling na mga abogado, dapat alam mo rin na ang pagpaparatang sa CEO ay maaaring mawawala ang lahat sa iyo. Pati na ang iyong reputasyon. Natara, bakit ka nangangarap pa rin? Tama na, tapos na ako magsalita. Kapag dumating na ang mga abogado, makikita natin kung matapang ka pa. Natara! Humingi ka ng tawad kay Winona. Baka, may paraan pa. Gusto lang ni Winona na protektahan ang pangalan ng Skyreach. At ayaw niyang may sira nito. Tigilan mo ang pagiging matigas ang ulo. Sige na, kung gusto ninyong masira ang mga sarili ninyo, sasabayan ko kayo. Ipagbigay alam sa legal na departamento ng Skyreach na ipadala rito ang pinakamagaling na mga abogado ngayon na. Gusto ko magbayad ang lahat ng nandusta sa akin para rito. Natara, talagang ayaw mong sumuko. At tinawag mo pa talaga ang mga abogado? Akala mo ba na ang isang tawag ay nakakatakot sa akin? Magandang gabi, lahat. Ako si Julius Kirby, batpunong legal na opisyal ng Skyreach Holdings. Tumanggap kami ng utos para asikasuhin ang isang kaso ng malisyosong pagsira ng puri. Nakasira ito sa kumpanya at sa pangalan ni Gnang Sadler. G. Kirby, dumating kayo sa tamang oras. Siya yon. Nagpanggap siyang CEO at gumawa ng gulo sa gala. Nasisira niya ang reputasyon ng Skyreach. Lahat dito ay saksi. Narinig ninyong lahat kung paano siya makipagtaltal kanina. Nagpanggap pa siyang tumawag sa legal na team. Nakakatawa. G. Kirby, dapat niyong panagutin siya. Nirecord niyo ba ang mga paratang at pahayag ni Gineng Sloan? Apo, G. Kirby. Mula nang akusahan siya ni Ngang, slow ni record namin ang lahat. Narito ang lahat ng saksi. Kumpleto ang ebidensya. Sandali, G. Kirby. Ano ang ibig mong sabihin? Dapat niyong arestuhin siya. Bakit ako ang nirecord? Gnang, Sloan, ngayong gabi sa publiko, paulit-ulit mong siniraan ang aming tagapangulo, si Gnang Natara Sadler. Malubha ang epekto. Maghahain kami ng kaso laban sa iyo. Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Si Natara ba ang CEO ng Skyreach? Paano yun nangyari? Miss Sloan, ito ay isang formal na paunawa mula sa legal na departamento ng Skyreach na nakadirekta sa iyo at sa Sloan Corp. Formal kaming naghahabla na gumawa ka at kumalat ng maling mga paratang sa isang pampublikong lugar. Inirap mo ang aming CEO, Miss Natara Sadler, sinira ang kanyang reputasyon at ang pangalan ng Skyreach. Ito ang selyo ng Skyreach. Susunod, sisimulan namin ang legal na aksyon at habulin ang buong pananagutan. Hindi. Imposible yan. Paano siya naging CEO ng Skyreach? Hindi ako naniniwala. Hindi. Natara itong plano mo. Umupa ka ng mga tao para itanghal ito. Niloko mo ang lahat. Tatay? Winona, walang kwentang tanga. Hindi ba sapat na nalugi ka sa pagsusugal? Nakapangahas kang manira sa CEO ng Skyreach? Hinila mo ang buong pamilya sa gulo na ito. Nagpadala na ng legal na paunawa ang Skyreach para ito ay ipagpatuloy. Dahil sa iyo, nasaktan namin ang taong hindi dapat namin saktan! Tatay, ako. Hindi ka na isang Sloan. Ikaw na ang bahala dito. CEO? Ikaw nga talagang CEO ng Skyreach? Natara, ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Hindi ba? Masaya ka bang makita kaming ganito?
Malupit na bruha ka. Ikaw. Ikaw ang nanampal sa akin? Winona, hindi kita pinansin noon. At akala mo, madali akong apihin? Kaya kong mawalan ng isang lalaki. Pero, kung patuloy kang magsasalita ng ganyan sa akin, ipinapangako ko, mas malala ang magiging wakas mo. Papatayin kita. Ikaw! Bitawan mo ako. Natara, bruha ka. Ginoong Kirby Winona ay iyon na ngayon. Opo, Binibining Sadler. Dalhin mo siya. Hoy, hindi! Bitiw! Jace, tulungan mo ako. Ayaw kong mapasama. Bitawan mo! Jace, tulungan mo ako. Ayaw kong dalhin. Jace, dahil sa ating relasyon, hindi ka pwedeng walang gawin. Miss Sloan, ipunin mo ang mga salitang iyon para sa hukom. Dalhin niyo siya. Hindi. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Natara, Mr. Fuller, may kailangan ka pa ba? ikaw ang CEO ng Skyreach. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakakatuwa bang panoorin ako na magmukhang tanga? Jace, nakapangas ka magtanong kung bakit. Sinubukan ni Natara ang lahat na itago ang kanyang pagkakakilanlan upang protektahan ang iyong marupok na pagmamataas. At ano ang nakuha niya pabalik? Sa mismong araw bago ang kasal, pinakasalan mo ang ibang babae. Hinayaan mo ang iyong kaibigan na mambuli at siraan siya. Jace, may konsensiya ka ba? Pasensya na. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam na ginawa mo ang lahat para sa akin. Kung alam ko lang, hindi ko kailanman. Hindi kailanman ano? Hindi kailanman hahayaan siyang mambuli sa akin? O hindi kailanman pakakasalan siya sa aking likuran? Huli na ngayon. Ano ang saysay ng pagsasabi nito? Caspian, pagod na ako. Gusto kong umuwi at magpahinga. Sige. Natara! Hoy! Natara, gusto ko. Ayos lang. Maghihintay ako ngayon. Gaano man katagal ang kailangan. Paumanhin po, Miss Sadler. Kanina lang may kotseng sumingit. Paumanhin po. Ayos lang. Bawasan mo na lang ang bilis. Ano ito? Natara, eto. Ito ay isang Arctic Rose. Sabi nila, tumutubo ito sa bundok Tospet. Mahirap pitasin. Bakit mo biglang kinuha ito? Ito ay isang bagay na dapat ay ibinigay ko sa iyo 3 taon na ang nakalipas. Natara, nagugustuhan kita. Mula noong 3 taon na ang nakalipas sa unang pagkakataon na nakita kita na gustuhan na kita, gusto kita. Mula pa noong 3 taon na ang nakalipas. Gusto na kita noong unang beses kitang makita. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kahit hindi mo pa ako gusto. O kung biglaan man ito, ayos lang. Kaya kong maghintay. Gusto ko lang. Ayoko lang na mawala ka ulit. Natara, ikaw. Sa totoo lang, ikaw ay bagay sa tipo ko. Anong ibig mong sabihin? Sige. Nag-antay ka ng 3 taon at dinala mo ang rosas na ito. Bibigyan kita ng pagkakataong ligawin ako. Ibig mong sabihin, papayagan mo ako? Miss Sadler, Mr. Rhodes, nakarating na tayo.
Natara, Huwag kang masyadong mag-excite. Isang pagkakataon lang ito. Kung mapapasagot mo ako, nasa iyo iyon. Kung magtatagumpay ka, mabuti para sa'yo. Kung hindi man, huwag kang iiyak. Kung magtatagumpay ka, mabuti para sa'yo. Kung hindi, huwag kang umiyak. Ginoong Fuller gaya ng inyong iniutos, nakalabas na sa piyansa si Ganang, Sloan. Jace, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Salamat. Salamat sa pagtulong mo sa akin. maaari ka nang umalis. Opo. Jace? Alam kong nagkamali ako. Hindi ko nasasabihin muli ang mga ganyang bagay. Talagang... Ano ito? Jace, ano ang ibig mong sabihin dito? Pirmahan mo ito? Hindi! Hindi ko gagawin yan! Jace, kakakasal lang natin. Paano mo maaaring hingi ng diborsyo? Hindi ba't napagkasunduan nating magpakasal? Alam ko. Alam kong mahal mo ako. Ikaw, maraming beses mo kong ipinagtanggol. Nakipag-away ka pa kay Natara para sa akin. Alam kong nagmamalasakit ka sa akin. Mahal mo ako? Winona, bibigkasin ko na ito sa huling pagkakataon. Simula pa lang tingin ko lang sa iyo. Bilang kaibigan, ang minamahal ko ay si Natara mula pa noon. Simula pa lang, nang gabing iyon ay biro lang. Isang kalokohang pagkakamali na pinagsisisihan ko. Hindi! Hindi! Hindi yun biro. Hindi nga! Jace, Pipirmahan mo ang kasunduang ito? Ngayon, kahit ayaw mo, pirmahan mo at tutulungan kitang pagtakpan ng perang kinuha mo sa Sloan Corp. Kung hindi ako mag-aatubiling ibigay ang ebidensya kay G. Sloan o sa legal na departamento ng Skyreach. Tapos na. Ako'y diborsyada na. Kapag nalaman ni Natara, papatawarin niya ako. Kung humingi ako ng tawad at ipaliwanag ang lahat, sabihin sa kaniyang siya lang ang minamahal ko. Babalik tayo sa dating gawi. Natara? Siya na naman! Tingnan mo ako ngayon. Wala na ang pamilya ko. Sira na ang pangalan ko. Ang huli kong pag-asa ay wasak na. Lahat dahil sa iyo. Natara, hindi ko to palalampasin. Hindi kailanman. Sunduin kita pagkatapos ng trabaho. Unang araw ng panliligaw, kailangan ito ng maayos na simula. Sorpresa sa unang araw? Mr. Rhodes, ang galaw ninyo ay medyo luma na. Mr. Fuller, hindi kayo maaaring pumasok. Wala po kayong appointment, sir. Nat! Miss Sadler, ipinilit niyang pumasok. Hindi ko siya mapigilan. Ayos lang. Maaari ka nang umalis. Opo, Miss Sadler. G. Fuller, pumunta ka ng hindi inaanyayahan. Ano ang gusto mo? Nat, tingnan mo ito. Nakipag-divorce na ako kay Winona. Tapos na ang mga papeles. Mali ako. Talagang mali ako. Nang gabing iyon, lasing ako. Nawala sa isip ko. Tangang-tanga ako. Ang gabing iyon ay walang iba kundi isang hangal na pagkakamali. Nawala sa sarili ko dahil sa alak. Hindi ako nag-iisip, pero nanunumpa ako. Nawala kaming ginawa ni Winona. Simula pa lang ikaw lang ang mahal ko. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka ulit sa akin, pakiusap. Nang gabing iyon sa bar, hawak na hawak niya si Winona.
Mukha siyang naiinis nang sabihin niyang magkaibigan lang sila. Ang lalaking iyon at ang nagkukumpisal ngayon, parang dalawang estranghero. Gaano ba dito ang pagsisising ito ay pagkonsensya sa akin? At gaano ba ang takot matapos mawalan ng lahat? Tapos ka na? Kung nandito ka para humingi ng paumanhin sa kasal, wag na. Papel lang yan. Wala akong pakialam. Ano ba ang mahalaga sa'yo? Sabihin mo sa akin. Kahit ano man iyon, magbabago ako. Ako, gagawin kong tama. Jace, naaalala mo ba ang 3 anibersaryo natin? Nagpa-reserve ako sa isang restaurant. Naghintay ako mula tanghali hanggang gabi. Ilang beses kitang tinawagan pero hindi ka sumagot. Noong panahong iyon, naglalaro ka ng games kasama si Winona? 1 beses. May lagnat ako. Tumawag ako sa iyo. Pero sinabi mo na nagkaroon ng bangungot si Winona. Kailangan mong manatili kasama niya. At saka, ang aking ika, 25 na kaarawan. Nangako ka na isasama mo ako sa art show na inabangan ko ng ilang buwan, pero isang tawag mula kay Winona. At iniwan mo ako sa kalye. Nang gabing iyon, nakasuot ako ng takong at maikling damit. Tumayo ako sa ulan ng 3 oras bago ako nakahanap ng estasyon ng tren. Jace, noong ginawa mo ang lahat ng iyon, lasing ka rin ba? Tigil. Pakitigilan mo na ako, Nat. G, go ako. Hindi ko napagtanto na napakarami mong pinagdaanan dahil sa akin. Hindi. Alam mo, pero inakala mo na hihintayin kita ng palagi yan. Lagi magpapatawad sa'yo. Lagi. Walang halaga. Hindi. Hindi totoo yan. Nat, mahal kita. Tunay nga. Ako kasi, nasanay na lang ako na nandyan siya. Akala ko iyon ang pagiging matapat sa isang kaibigan. Pero hindi ko sinasadya na saktan ka. Sumpa ko. Huli na. Ang pag-ibig mo at ang tinatawag mong katapatan kay Winona, parehong nakakasuka. Sa akin, Jace, pinakinggan ko ang paghingi mo ng paumanhin, pero hindi ko ito tatanggapin. May mga sugat na hindi kayang gamutin sa pamamagitan lamang ng paghingi ng paumanhin. May tiwala na kapag nasira ay hindi na muling mabubuo. Ang mayroon sa atin ay nagtapos ng gabing kayong dalawa ay ikinasal. Hindi. Hindi iyon. Nat, makinig ka sa akin. G. Fuller. Malinaw na ang sinabi ni Natara. Kung patuloy kang magsasalita, ikaw lang ang mapapahiya. Malinaw na ang sinabi ni Natara. Kung magpapatuloy kang magsalita, ikaw lang ang mapapahiya. Caspian? Bakit ka nandito? Hindi ba halata? Ako ang manliligaw ni Natara. Nandito ako para sunduin siya. Pero ikaw? Patuloy kang kumakapit. Ano ang mapapala mo? Kundi kahihiyan. Jace? Dapat nakita mo. Si Nat sa Maviston noon. Matapang siya. May tiwala sa sarili. Nagniningning. Walang takot. Saka mo malalaman kung anong klaseng kayamanan ang nawala sa'yo. At kung ano ang pinakawalan mo. Alis na tayo. Sinabi kong susunduin kita. Nat! Jace, tigilan mo na siya. Ang hindi mo kayang ibigay, may ibang makakapagbigay. Mr. Fuller, nandito na ang kumpletong ulat kay Miss Sadler. Mas detalyado kaysa sa file na ipinadala ko dati. Bigyan mo ako niyan. Nakakabilib si Miss Sadler. Napakalayo sa nakita natin sa kanya mamaya. Kaya ito, ang totoong ikaw. Natara?
Anong tinatago mo? Wala. Nag-aayos lang ng mga lumang gamit. Gutom ka na siguro. Lulutuan kita. Jace, mananatili ba tayong ganito? Kapag tumanda na tayo, maghanap tayo ng tahimik na bayan. Magtatanim tayo ng mga bulaklak. Araw-araw kitang lulutuan. Uupo ka sa araw kasama ko. At mananatili tayong ganito habang buhay. Habang buhay. Habang buhay. Ang buhay na ipinangako ko sa iyo. Anong ginawa ko sa iyo? Anong ginawa ko? Mr. Fuller, habang tinitignan ng nakaraan ni Miss Sadler, nakita rin namin ang mga bagay tungkol kay Miss Sloan. Hindi ako sigurado kung dapat kong sabihin sa iyo. Sabihin mo. Sa inyong anibersaryo ni Miss Sadler, sinabi ni Miss Sloan na may sakit siya at pinapunta ka niya para dalawin siya. Pero peke ang mga record. At sa kaarawan ni Miss Sadler, sinabi niyang nabangga siya ng kotse, kaya iniwan mo si Miss Sadler sa kalsada. Pero iyon din ay inayos ni Miss Sloan. Maraming pangyayari na tulad nito. Isa pa, may iba pa. Ipagpatuloy mo! Sa paglipas ng mga taon, madalas na pinadadalhan ni Miss Sloan si Miss Sadler ng mga litrato na magkasama kayo. Maraming beses niyang inisog si Miss Sadler. At pinangunahan pa niya ang mga kaibigan mo na iwasan siya. Ang putang iyon. Kunin mo lahat ng ebidensya na meron tayo tungkol sa kung paano niya inubos ang pondo ng mga Sloan. Ayusin mo at ipadala kay G. Sloan. At pati na rin sa Bureau ng Buwis. At sa unit ng kriminalidad sa pananalapi. Huwag mong kalitaan ng sinuman. Gusto kong magdusa siya. Para sa lahat ng kanyang ginawa. Opo, sir. Ako na ang bahala. Natara? Ano bang kailangan kong gawin? Para bumawi sa'yo? Tapos ka na sa trabaho? Nadaan ako, kaya sinundo kita. Mukhang may iba ring naisip ng ganoon. Natara, ito ay para sa iyo. Alam kong naging masama ako. Pero ngayon naiintindihan ko na. G. Fuller. Maraming gulo ang Fuller Corp na dapat asikasuhin. Pero nandito ka naglalaro ng manghinibig. Talagang iba ka. Ako na ang bahala sa mga bagay na iyon. Natara, inimbestigahan ko ito. Ngayon alam ko na kung ano ang ginawa ni Winona. Kung paano kanya sinaktan. Kung paanong pinalayo niya tayo sa isa't isa. Alam ko na ang lahat. At pinabayaran ko na siya para doon. Mula ngayon, hindi na kita pipilitin na gawin ang mga bagay na ayaw mo. Kung gusto mong magmaneho ng mabilis, magmaneho ka ng mabilis. Kung gusto mong maglaro, maglaro ka. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Laging susuportahan kita. At gagamitin ko ang lahat ng meron ako para bumawi sa'yo. Salamat. Tara na. Natara, huwag kang umalis. Ipatawad mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Maghintay ka sa kotse. Sige. Jace, sasabihin ko to sa huling pagkakataon. Tapos na tayo. At huwag kang pumunta rito para hanapin ako. Baka may magkamali ng akala. Ingat!
Natara Sadler. Papatayin kita. Bitiwan mo. Kumusta ka? Nasaktan ka ba? Tumawag ng ambulansya at pulis. Paiwan mo siya rito at maghintay sa pulis. Opo, sir. Bitiwan mo ako. Hoy! Sabi mo, yung dalawang lalaking dinala ngayon? Nasaktan ng iligtas ang iisang babae? Oo, narinig ko na magkalaban sila. Yung isa, nabangga ng kotse. Yung isa naman, nasaksak. Pero hulaan mo, yung babae ay nasa VIP ward. Kasama nung nasaksak. At ito yung lalaking nakahiga rito na mag-isa. Walang dumalaw sa kanya. Talaga? Ang lamig nun. Narinig ko, maraming ginawa itong lalaki. Para saktan siya. Muntik na niyang mawala ang lahat. At nang babae siya. Sa wakas, inabot na siya ng karma. Ang masama, babalik din. Tama lang sa kanya. Hoy! Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Hindi ka dapat bumangon sa kama. Bakit ka nandito? Sinabi ng doktor, pahinga lang sa kama. Natara, sabi na nga ba, mahalaga pa rin ako sa'yo. Hindi tulad ng sinasabi nila. Mahal mo pa rin ako, di ba? Hindi mo naintindihan. Hindi ako nabahala. Salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Kaya, pinag-isipan ko, hindi ko ibabalik ang pera na natalo ka sa akin sa sugal. Utang mo sa akin yon. Maari kong tanggapin to ng walang guilt. Pero, aking tatanggalin ang pagbabawal sa Fuller Corp at sa iyo. Ituring mo itong bayad sa pagligtas mo sa akin. Quits na tayo. Tungkol naman sa atin. Dito na nagtatapos ito. Mula ngayon, huwag mo na akong hanapin. Ayaw kitang makita. Hindi ito pwedeng matapos dito. Natara, pakinggan mo ako. Sa tingin ko bumuka ulit ang sugat ko. Masakit ng kaunti. Sumobra ka ba sa kilos? Gusto mong tawagan ko ang doktor? Ayos lang. Maaring nabangga ko lang. Tingnan mo lang para sa akin. Sinabi ng doktor na kailangan mong magpahinga sa kama. Huwag kang gagalaw. Caspian, ikaw ang nag-anyaya sa akin dito. Pero nasaan ka? Ano ang ginagawa mo? Ang misteryoso mo. Maglakad ka lang. Huwag kang huminto. Maglakad ka lang. Maglakad saan? Huwag mo nang sabihin na nagpaplano ka ng laro ng karera. Makinig ka. Nakasapatos na may takong ako ngayon. Relax lang. Walang karera ngayon. Magpatuloy ka lang. Bini-bini, ang ganda mo talaga. Masaya ka. Huy, ano ito? Mabait at matalino ka. Masaya ka. Miss, ang elegant mo. Masaya ka. Okay.
Binibini, ikaw ang pinakamahalagang tao para sa kanya. Maging masaya ka. Ikaw lang talaga ang para sa kanya. Maging masaya ka. Maging masaya ka. Salamat. Maging masaya ka. Sige. Oh. Maging masaya ka. Maging masaya ka. Sige. Maging masaya ka. Maging masaya ka. Maging masaya ka. Sige. Ano ito? 3 taon na ang nakalipas. Para sa iyo ito. Ang tanga mo. Ang arte mo naman. Caspian, alam mo ba, ang corny nito? Corny? Ito na ang ika. 99 nating petsa. At ang ika, 99 kong pagtatapat. Bawat bulaklak ay kumakatawan sa puso ko. Natara, mahal kita. Ngayon, tatanggapin mo ba ako? Maligayang bati. Nagawa mo. Ngayon, nakuha ko na ang sagot. Mahal, tapos na ang meeting mo? Birthday mo ngayon. Nagluto ako ng masarap na hapunan. Lahat ng paborito mo. Umuwi ka na agad. Namimiss ka na namin ni Nina? Makailan ka uuwi? Namimiss na kita. Ang bango ng krema ng kabute ni Dad. Sige, gets. Isang huling video meeting na lang. Nasa bahay na ako sa loob ng kalahating oras. At tirahan mo ako ng sopas. Huwag mong hayaan na ubusin ni Nina. Relax. Nakareserba na ang parte mo. Hihintayin ka namin. Mahal maligayang kaarawan. Mahal kita. Mahal din kita. Miss Sadler, nainggit talaga ako sa inyo at kay Mr. Rhodes. Ilang taon na at ang close niyo pa rin. Arang cute ni Nina. Kapalaran lang talaga. Halika na. Tapusin na natin ito at umuwi na. Dumalaw ka rin dapat sa pamilya mo. Ano to? Ikaw ba ang naghanda nito? Hindi po, Miss Sadler. Wala kaming inilagay doon. Hindi ako. Miss Sadler. Ito. Wala yan. Isang walang kwentang lumang alaala lang. Halika na. Uwi na tayo. Sina Nina at Caspian ay naghihintay sa akin. Natara. Ngayon ang iyong kaarawan. 5 na ang taong nakalipas. Kung noong mga panahong iyon, ako ay nagawa. Ang nasa tabi mo kaya ngayon ay ako. Kalimutan mo na. Ayos na ito. Ang larawan.
Maligayang bati sa inyong pag-iisang dibdib. Mabuti. Nat,